So ngayon, pwede ba patunugin mo yung REM pad? Pwede bang makiusap sa'yo? Patunugin mo yung REM pad bilang palatandaan kung kami ay welcome sa lugar mo. Nakaano lang sila, sir. Nakatingin lang sa atin. Kaya lang hindi lang talaga sila makalapit sa atin ngayon. Andito uli yung shadow, yung nandun sa baba. Andyan siya at... Pero ang pinakita niya ngayon sa akin yung mapa niya. Katingin lang siya sa atin dito. Pero alam niyo yung parang nag-hide and seek. Pag nakita siya, biglang nagtatago agad. Nasa-sense ko yung presence ng ano eh. Yung babaeng nakaitim. Parang, I don't know kung nakabelos siya or nakakover yung mukha. Pero may babaeng nakaitim dito, mahaba ang buhok. So, pwede natin niya malaman kapag nakakuha tayo ng interview dun sa mga tao. Yan na. May isa pang room dito. May sa loob. tumulong na doon sa loob. So I think ito ay hudyat na gusto nilang pumasok tayo dito. So again, ingat po ulit kasi hindi natin alam kung ano yung gusto nila. Dahil hindi sila nag-establish ng communication sa atin, hindi sila nakikipag-usap. So wala tayong idea kasi yan po yung teritoryo nila to, tayo yung dayuhan, kaya tayo po yung susunod sa kanilang rules. Okay? So, tuloy-tuloy lang po tayo sa ating exploration. Tayo. Yung REM pad natin. Okay tayo siya. Yung REM pad. Wala tayong mapapala dito. Hirap eh. Sir Shaman, meron akong suggestion. Suggestion lang naman. Sa ating dalawa, para tayong dalawa lang. Kalasin ko yung protection. Kalasin ko lang para kahit pa paano, dahil tayo yung naglilin, tayo yung nauuna. So, kalasin ko muna yung protection. Okay. Wala ako nahilo. Nahilo. Wala ako nahilo. Okay, so magkakalas na po ako. Okay, yan. Pair na. Pwede na ba akong tumuloy? Check natin to, sir. Lagay muna natin yan. Bago tayo umakyat. Sir, sa may pinaka-center. Lagay mo lang sa pinaka-gitna. Tapat ng haligi, sir. Yan. On. Andito kami para hindi makipag-away sa inyo. Pwede na kayo magpakita at magparamdam sa amin. Yan na. Parang meron ako narinig na warning Kasi naramdaman nila na wala na tayong kalasag, sir Parang umanda ka. Sabi saan ganun? Sige lang. Okay lang. Okay. Ako ba yung gusto nyo? Ako ba yung gusto nyo makaharap? Sige, ganito. Ako yung pupunta dyan. So, pwede bang patunugin nyo na ngayon to? Pwede ka ba magparamdam sa amin? Pailawin mo yung REM pad. Patunugin mo, hawakan mo siya. Lapitan mo lang siya. Pwede ba? Pwede niyong gamitin yung enerhiya namin. Pinagkakaloob ko sa inyo yung enerhiya ko para magkaroon kayo ng lakas. Pwede niyong higupin ng konti yung enerhiya ko para magkaroon kayo ng lakas. Pwede kayo magparamdam.
Pwede kayo makapag-usap. Pwede nyo ibulong sa amin kung ano yung kailangan nyo. Sir, tagusan ba tong room na to, sir? Sir Shaman, tagusan to. Tagusan po. Tapos may isang pinturon. Labas na po yun eh. Bakit ba ayaw niyong lumabas? Bakit ba ayaw niyong... Ayaw nilang lumabas. Hindi ko alam kung anong dahilan, bakit ayaw nilang... Banda doon yung narinig natin, sir. Yung may parang may tumunog na bakal. Yung pinto na bakal na yun. Saan ang daan, sir, pag aakyat ulit sa taas? May taas pa to? Apo, meron pa po. Saan ang daan natin? Dito po. Wala, oh. Wala sila rito ngayon eh. Oh, Yan na. wala tayo ah. Pwede isa pa? Isa na lang. Sige pa. Pwede ba? Kasama ka ba namin ngayon? Pero hindi ganun kalaki kasi yung range nung ano niya eh, sensor niya, sir eh. Pwede isa pa? Magparamdam ka pa. Hawakan mo yung REM pad namin, pwede mo siyang hawakan. Nakakaramdam na ako ng pagod, pero pwede mong gamitin uli yung enerhiya ko. Pwede kang makipag-usap. Kung natatakot ka kay Sir Ed Kaluwag, sa akin huwag kang matakot, pwede mong gamitin yung enerhiya ko. Pero kasi, di ba Sir Ed, Ang range ng... ang range nito, ito yung ano niya. Okay. So, ibig sabihin, kung susukatin natin, at this point, tingnan mo, hindi niya ako Hindi nasasama. nasisense. Unless kung lalapit tayo. Yan. Ito yung range ng REM pad natin. Sige, sige, sige. Hindi siya tingnan nyo, naka-wide. nandito ako ngayon. So, sukatin natin yan, at least mga 27 inches siguro to, or 28 inches. So, tingnan natin kung gaano talaga kalapit dapat ang isang tao o kung ano man na may enerhiya sa katawan ang masasagap niyan. Okay, tingnan niyo po, malapit ako. Dahan-dahan. Okay, at this point, hindi pa niya ako nasasagap. So, imagine niyo yung gap ay halos 12 to 13 inches lang. Hakbang ulit ako. Okay. Yan na. So, around 3 or 3 inches lang. Oh. Yan na yung nadedetect niya. Ito po yung kaya niyang ma-detect na movement. So, yung kanina, wala pong malapit dito. So, meaning, merong dumaan. And we don't know kung ano siya. Pero dumaan siya at dito sa mismong area na to. Parang ganito, oh. Kung yung entity ay dumaan dito, yan. Same principle as that. Kasi kanina may narinig akong, di ba parang may narinig tayo may binaton sa bakal. Yung doon kasi sir, yung labas nun, tangke, tas yung pintuan niya bakal. Kaya nung binuksan ko yon, tsaka nag-react yung REM pad natin. Okay. Pwedeng validation po yun na meron something or ito sa area na to. Kaya lang, hindi ko alam bakit umaalis kayo. Kaya nga sir eh. Wala naman akong gagawin sa inyo eh. Hindi ko Okay, naman- matakot kay Sir Ed Kaluwag. Hindi ko naman kayo gagalawin.
Pwede bang patunogin niyo uli yung REM pad? Hawakan niyo uli yung REM pad. Sige na, sige na. Gamitin niyo yung enerhiya ko kahit nakakapagod na. Itong distance na to, hindi naman to mapapatunog eh. Pero nga po ng music box. Kanina ko ba inabot yung music box kanina? Ade, ala dyan. Kay ano? Ala Kay dyan. Christian. Sir Christian? Isang, Sa'yo, ayun. Yung isa. so ako po yung magseset nito ha. Kayo. Dalo. Yan. Ayun na, sir. Kanyo? Oh, hindi ako kumikilos. Tsaka hindi dito nakatapat yung sensor natin. Yung sensor po, ay doon nakaturo. Doon nakaturo yung sensor. Ang galing niyo naman, bakit lagi pag nakatalikod tsaka kayo gumagalaw? Medyo... Sige na. Wala naman akong gagawin sa inyo. Tama. Papatayin ko yung ilaw. Pwede ba? Magparamdam Patulogin muli niyo kayo. lang, saglit lang. Masyado kayong ano eh. Mailap, sir. Mailap sa Ilap niyo atin. naman. Wala naman akong gagawin talaga sa inyo. Nandito lang ako para kausapin ko kayo. Pwede ba magparamdam ka pa? Gamitin yung enerhiya ko. Thank you. Salamat. Na-receive niyo yung message ko. Sige, salamat. Pero napapagod na ako. Relax ka, sir. Ay, yung pakiramdam ko, sir, yung ulo ko masakit na. Tapos yung parang nadidrain na ako ng gusto. Okay? Pero okay lang. Again, na-receive niyo na yung mensahe ko, ha? Alam niyo naman, hindi ko pwedeng i-broadcast kung ano yung sinabi ko. Pero nagkakaintindihan sana tayo. Malinaw ba? Isa pa. Malinaw ba sa inyo yung mensahe ko? Okay? Sige na. Sige, kung ayaw niyong sabihin sa akin, aalamin ko kung nasaan talaga kayo. Wala na kayong aatrasan. Kapag umakyat kami sa susunod at wala na kayong aatrasan, huwag na nating daanin sa ganun. Hindi naman ako nandito para guluhin kayo eh. Nasusuka ako. Yung sensor po ng music box ay doon nakaturo. So, ibig sabihin, yung nagpatunog dyan ay dito dumaan. Sa area na yan. Yan siya galing. Pwede ka pa magparamdam. Hirap namang kausap nitong mga to. Ang tagal nyo na akong kilala, ayaw nyo pa akong pakinggan. Ay, sige. Oh, yung dadaan sa REM pad. Yan yung REM pad nandun. Sino ang gustong magpatunog nito? Hawakan niyo yung REM pad namin. Patunugin niyo yung REM pad namin. Para alam namin kung nandito na kayo o kasama namin kayo. Pwede yung hawakan yan.
Oh, meron ng presence dito. Hindi nag-stabilize yung EMF eh. Sabihin may presence dito sa area. Yes, sir. Hindi lang siya ganun kalakas. Ayan o. May kasama ba kami rito ngayon? Ito, kaya nyo to. Ito madali lang to eh. Lapitan nyo, ano lang to. Pwede nyo itong gamitin. May kasama ba kami ngayon? Nakakaya nila yung music box pero yung REM pad hindi. Yan, communicating na rin kayo. So, pwede na tayo mag-usap. Pwede na ba? Aakyatin ko na kayo para hindi tayo magtagal. Kasi hindi ko alam bakit ang ilap-ilap nyo sa akin ngayon. Saan yung paakyat, sir? Doon din, sir. Bababa ulit tayo ron. Mababa ulit? Apo, tapos doon pa rin yung hagdan natin. Okay. So dahil hirap po kaming maka-establish ng communication, parang hindi ko alam kung anong reason bakit lumalayo sila every time na pumupunta kami sa isang lugar. Ngayon po, aakyatin ko po sila. Kami lang po ng cameraman, ng magkasama. Pupunta po ako dun sa 3rd floor. And may iwanan muna po dito sila Shaman Tope, Sir Jude Script, at yung aming expectator. So, inassign ko po sila sa isang area at nag-establish tayo ng neutral ground for protection. Kaya safe po sila habang kami ay aakyat. So kung ano yung ma-encounter natin sa taas, hindi natin alam, pero subukan pa rin natin. Let's do this. Tara, tuloy na tayo. Ngayon po, EMF lang po yung dala ko. Wala po akong ibang dalang gadgets. Saka yung music box and EMF lang po yung dala ko. Ito yung gagamitin natin para mag-prove sa inyo. Okay? So, bababa po ulit kami dito kasi dito yung daan. Kumbaga, the way up is going down again. So, yan po yung hagdan. Yan po yung aakyatin natin. Okay, nagpi-flicker yung aking flashlight. Uy. Let's go. Nagpi-flicker yung flashlight ko. Flicker yung flashlight ito. Ito. Music box. Karam akong music box. Saan na kanina yung music box? Wala. EMF lang itong dala ko. Since ngayon po, dalawa lang kami nung cameraman ko ang narito. Medyo naging payapa yung area, pero subukan natin makapag-communicate dito sa lugar na to. Kasi mas creepy eh. Tsaka iba na yung pakiramdam. Yung flashlight continuously nagpi-flicker eh. So, pansinin nyo po yung flashlight nagpi-flicker pero wala namang ano to. Okay naman yung battery. So baka sabihin ng iba,
Battery lang. Posible naman po. Kaya lang, ngayon lang po nangyari mula nung umakyat kami. Kanina sa baba, hindi naman. Okay. So, try kong ilagay ito. Somewhere dito. So, ito po again. Kanina kasi, ito, i-open ko ha. So, pakinggan nyo yung clicking sounds. Lalapit ko sa lapel. Pakinggan nyo yung clicking sounds para malaman yung open. Pag-release ng kamay ko, tutunog po ito. So, after 10 seconds, mamamatay po yan. So, yan. Ayun, lalayo ako. So, kung merong narito sa inyo ngayon, yan po malayo po kami ngayon. Malayo kami. Sige nga, isa pa. Gusto mo ba akong makausap? Patunugin mo ulit yung music box. Kung gusto mo kaming makausap. Kung gusto mo akong makausap, pwede ba patunugin mo ulit yan? Check natin yung reading ng EMF. Yan po. So, medyo tumataas. Yan. Pero, mukha hindi ganun kataas eh. So, nawala yung reading. Nag-stabilize. So, lalayo pa ako. Kung naayaw mong malapit ako, lalayo pa ako sa music box. Sige na, patulugin mo ulit yan. So, ayaw mong malapit ako sa'yo. So, sa ganitong distance, pwede ka na ba makipag-usap sa akin? Patulugin mo ulit yan. Sige, lalayo pa ako. So, ito, stabilize dito. Dito muna ako sa area na to habang hinihintay kita ha. Huwag ka mag-alala, wala akong gagawin sa'yo. Hindi ko naman intensyon na kayo ay guluhin. Sige na, patunugin mo ulit yan. Oh. Yan. Pinatay ko na yung flashlight, patunugin mo yan. So walang EMF reading dito. Oh. Stabilize po. Oh. Walang reading. Sabihin, wala dito sa lugar, malapit sa akin. So pwede ba patunugin mo ulit yan? Yung music box. Wala, ayaw. Lumalayo talaga. Hindi ko alam pa anong dahilan nila. Bakit ayaw nilang lumapit? Parang mga ano sila eh. Alam mo yung para sila mga bata na kapag lumayo ka at saka magpaparamdam, then tatakbo. So ito po yung bad side of investigation. So may kumaluskos dito sa part na to, may naglakad eh. Yan. Yan po yung bad side ng communication na ano eh. Ito yung medyo disappointing part ng investigation. Yung alam mong merong presence o may entity sa lugar, pero parang hindi ka welcome kasi every time nalalapit ako, lumalayo sila.
So kanina, nagtanggal na ako ng barrier, nagtanggal na ako ng protection para lang hindi sila ma-offend sa ginagawa ko. Kung kailan ako tatalikod, tsaka nila patutulugin yung gadgets natin. So medyo off para sa akin yung ganito. Pero sabi ko nga, with or without encounter, tumunog o hindi yung gamit, kasi alam ko naman kung meron o wala talaga dun sa lugar. And dito is confirmed na meron. Yun nga lang, hindi natin sila makausap kasi parang hindi sila open for communication. So kung napansin niyo yung mga tunog, yung mga kaninang ginagawa nila, every time na malayo kami, tsaka nila ginagawa yon. Pero kapag kinausap mo sila at sinabi mo sa kanila, tsaka hindi nila gagawin. So medyo disappointing part yung ganon. Okay? So tingnan mo, waiting game tayo ngayon dito. Hindi pa siya tumutunog. Walang reading ang EMF. So kita nyo, wala siyang reading, walang palo. Ibig sabihin, walang another energy dito sa lugar. Walang palo eh. And hindi rin nagbabago yung pakaramdam ng temperature. So ibig sabihin, wala. Nawawala sila. Every time na lalapit tayo, mawawala sila. So layo pa tayo ng konti, baka sakali. Since maririnig naman natin yan. May isa pang pintuan dito, tingnan natin. Anong meron dito? Yan o, new space. New spot, tingnan nyo. May reading, walang reading oh. Struggle. Tingnan natin dito sa loob. Baka meron. Ano ba to? Wala oh. So walang presence, walang... Hindi ko talaga alam kung anong reason nila, bakit hindi sila cooperative ngayon. Ano lang ako. Establish lang ako saglit. Try ko. Ang dumi. Kailangan ko umupo eh. So dito lang muna ako. Okay. So, may mga ilang minuto na rin tayong naririto ngayon, pero sad to say, ayaw nila ng communication eh. Hindi ko alam kung anong reason. O, ayan na naman. So again, ito pong music box na nasa harapan ninyo, nakikita nyo ngayon, yung kulay puti po yung sensor niya. At para ma-sense ka niya, dapat ang distance mo sa kanya ay mga ganito siguro. Ganito lang. So tumunog siya. Hindi ko alam kung parang alam mo yon, kung sa tao parang nang aasar eh.
The moment na sinabi kong wala, aalis na ako, saka siya nagpaparamdam. Okay, anyway, hindi ko naman kayo pwedeng pilitin kung ayaw niyo makipag-usap sa akin. Baka hindi lang kayo familiar sa akin, baka hindi niyo lang ako pinagtitiwalaan pa, hindi niyo pa ako kilala. So iwanan ko yung music box dito. And then si Shaman Tope po, ang susunod na aakyat dito. At tingnan natin, baka siya yung makapag-establish ng communication. Kasi I don't know kung bakit ayaw nila makapag-communicate sa akin ngayon. So tingnan natin. Walang mawawala. And then mamaya sa deliberation, alaman natin anong experience meron ng isa't isa. Okay? Pababa na po ako. Ayan ka na naman eh. Pababa na ako, iwanan kita dyan. Ayaw mo makipag-usap sa akin eh. Ayaw mo makipag-usap eh. So, bababa na talaga ako. So yan, pababa na po ako pero tumigil ako kasi may narinig akong yabag sumusunod sa amin eh. So dyan na kayo, hindi ko kayo pipilitin, ayoko na makipag-communicate kung ayaw din naman ninyo ng maayos eh. So, sige. Kuhanan ko muna kayo dyan. Baba na ako. Cut. Ako nga pala si Shaman Tope. Masusundan niyo ako sa YouTube channel ko na Shaman Tope The Spirit Questor. So yung sabihin natin yung expectation ko tsaka experience ko nung nakasama ko si Sir Ed Kaluwag. Sa tagal ko na rin Ghost Hunter, kumbaga parang kakaiba talaga si Sir Ed Kaluwag. Kumbaga parang hindi siya yung mapalabok or maraming galaw. Hinahanap niya yung best spot kung saan dapat gumawa ng investigasyon. Tsaka yung ginagawa niya kasi hindi lang basta pag-explore or paghahanap ng mga entities or kaluluwa. Informative siya. Nagbibigay siya ng mga suggestion, tsaka nagbibigay siya ng mga advice kung anong dapat gawin. So yun yung best experience saka expectation ko talaga kay Sir Ed Kaluwag. Kaya nagpapasalamat ako sa kanya dahil syempre kahit mababa pa yung subscriber ko at hindi naman tayo masyadong kilala, binigyan tayo ng pagkakataon ni Sir Ed Kaluwag na makasama niya. At kahit papaano natulungan talaga ako ni Sir Ed Kaluwag. Kasi yung pinakita niya sa akin, hindi ko naman totally dapat gayahin, pero nagbigay sa akin ng idea bilang isang espiritista or bilang isang shaman. Siguro masasabi ko lang din na dapat merong masasabi na parang may kabuluhan kung bakit ako dapat tawaging shaman. Yun, isa sa mga natutunan ko kay Sir Ed Kaluwag. Yun po. Experience mo, sir, doon sa mga protection natin, Oo. sa mga records. Sige, good. Yung pina-experience sa akin ni Sir Ed Kaluwag, nung pinatapat niya ako dun sa may kandila, tapos parang pinag-meditate niya ako. Yun yung isa sa mga the best na nagawa ko, na pinagawa sa akin ni Sir Ed Kaluwag. Yung kumbaga parang nagbigay sa akin ng force field para at least hindi tayo basta-basta magalaw or mapasukan ng kahit anong entities or kahit anong spirit na pwedeng makasama sa loob ng katawan ko. Tama? Yung experience mo, sir, nung ano, yung nakapatay yung tawag dito, music box tapos tumunog. Oo. Sige. Meron pa nga nangyari nung time na may nakita akong shadow na parehas din nung nakita ni Sir Ed Kaluwag. Lumapit sa akin si Sir Ed Kaluwag. Nung biglang tumunog yung music box na hawak-hawak niya, syempre hindi kami naniwala na baka mayroong paranormal activity na nangyayari. Kumbaga, in-explain din ni Sir Ed Kaluwag na naka-off yung music box. Na wala naman, parang walang chance or walang way na dumikit sa kanya para mag-on yung music box. Kasi yung music box na yon, hindi ganun kadali siya pag pinindot po. Kailangan mo ng force. Kaya nung time na yon, nung tumunog siya habang patay, naka-off yung music box, nagkaroon kami ng best experience doon na kahit naka-off yung equipment na dala namin, yung music box nga, tumunog siya. Sir? Hindi lang. Nang. Teka, sir.
Banggitin mo lang best tumunog yung music box. Oo. Bali nung ano kasi, nung tumunog yung music box, tapos, Ay, solo mo pala, sir. Solo exploration mo. oo. Bali nung tumunog yung music box, nakita ko na naka-off din yung music box. Tapos halos 3 beses siyang tumunog habang naka-off yung music box. Kaya yon, in-explain din ni Sir Ed Caluwag na imposibleng madikit sa kanya or mag-on ng accidentally yung music box. Tapos yung tuloy-tuloy lang, yung experience ko naman nung pagkatapos ni Sir Ed Caluwag na umakyat sa second floor, ako naman yung sumunod. Doon yung parang nakipag-usap naman ako yung mismo nakipag-usap sa mga kaluluwa or entities na nandun. Halos 3 beses din tumunog yung music box. Kasi nung nagtanong ako na kung nandito ka na ba or kasama ba kita, doon nagre-respond yung music box. Okay, sir. Message na lang kay Sir Ed. Ayun. Siguro masasabi ko kay Sir Ed Caluwag, unang-una, maraming salamat. Kasi binigyan mo ako ng pagkakataon na makasama ka at kahit na hindi mo direct na ituro sa akin yung kaalaman mo, pero yung the way na kausapin mo ko, the way na pakita mo sa akin kung ano yung karapat-dapat na gawin ng isang espiritista or isang shaman, yun yung pinaka-the best na, kumbaga parang regalo na nakuha ko na makasama ko si Sir Ed Caluwag dito sa exploration na to, tsaka sa investigasyon. Isa, sir. Okay. Thank you. Pero kailangan ko pa rin siyang balik-balikan. May mga na-experience na ako rito. Andiyan yung white lady, yung bata, tsaka yung black lady. Yung shadow din na madalas ko nakikita. So susubukan ko pa rin pumanik mag-isa dun sa second floor. Hanggang yung music box, sir. Dito naranasan ko dito yung yung nanggagaya. Subukan ko kung ngayong papanik ako mag-isa kung magpaparamdam siya sa akin. Nung first na nakapunta ako rito, 3 beses tinawag yung pangalan ko. Tapos alam mo yung pakiramdam ko na para ako nadidrain, nahihilo tsaka yung nasusuka. Dito sa pakiramdam ko rito sa second floor na to. May kasama ba ako rito ngayon? May kasama ba ako ngayon dito? So, ibig sabihin may kasama ako ngayon dito. Pwedeng isa pa? Pwedeng isa pa, patulogin mo pa? Alam mo bang patay ka na? Tatanungin kita ulit ha. Pwede mong gamitin yung enerhiya ko. Alam mo bang patay ka na? Huwag ka matakot sa akin. Hindi ako nandito para gawan kayo ng masama. Hindi ako nandito para gambalain kayo. Pwede rin ako magbigay ng dasal sa inyo.
Alam kong nahihirapan kayo, bakit kayo nandito. Pwede mong gamitin yung enerhiya ko para lumakas ka. Tatanungin kita ulit, may kasama ba ako dito? May kasama ba ako dito? Nandito ka na ba? May kasama nga ako rito. Tunog yung music box o yung motion sensor. May kasama ako dito ngayon. Iba yung pakiramdam ko. Alam mo yung parang ang lamig ng hangin. Tapos parang ang lamig ng pawis ko. Alam mo bang patay ka na? Alam mo bang patay ka na? Sige, huwag kang matakot. Gamitin mo yung enerhiya ko. Kaya ko pa. Alam mo bang patay ka na? Pwede kang makipag-usap sa akin gamit yung motion sensor namin. O yung motion sensor na nilagay ko doon. Lahat ng enerhiya ko ilalagay ko dyan para magamit mo. Pwede bang patunogin pa ulit yung sensor? Pinagkakaloob ko sa iyo ngayon yung enerhiya ko. Pwede bang patunogin pa yung sensor? Magparamdam ka uli sa amin. Magparamdam ka sa akin. Alam ko nandito ka. Mahina lang yung enerhiya mo kaya hindi ka agad makasagot. Pero sa pagkakataon na to, gusto ko sanang gamitin mo yung enerhiya ko. Patunogin mo yung sensor ko. Alam ko nahihirapan ka na. Gusto mo na makatawid sa kabilang buhay. O gusto nyo nang makatawid sa kabilang buhay. Pwede bang patunogin mo pa uli yung sensor? Katabi ba kita? Nandito ka ba sa tabi ko? Kasi nararamdaman ko eh. Patunogin mo yung sensor para alam ko kung nandito ka na o katabi ba kita. Katabi ba kita ngayon? Nandito siya. 3 beses o 4 na beses nagre-respond yung music box natin o motion sensor. Kausapin mo ako sa isip ko. Sabi mo kung ano yung mga kailangan mo. Tutulungan kita. Babae ka ba? O lalaki? Bata ka ba? Dito ka ba namatay? Sige, huwag ka matakot sa akin. Dito ka ba namatay? Dito ka ba namatay? Isa ka ba sa mga empleyado rito? Magparamdam ka pa, walang problema sa akin. Gamitin mo yung enerhiya ko. Pinagkakaloob ko sa iyo yung mga enerhiya ko para at least magkaroon ka ng lakas. Alam ko nandito ka na. May pumipigil ba sa'yo? Para hindi ako kausapin?
Sige, makipag-usap ka. Lumapit ka sa akin. Magpatunog ka. Patunugin mo yung sensor ko. So, ibig sabihin, nandito ka talaga, kasama kita, ha? Kasi kung mapapansin nyo, yung pwesto ko, tsaka pwesto nung music box, malayo ako. Kaya imposible ako yung nadedetect niya. Kahit galaw-galawin kay kamay ko, pa ako, hindi siya tutunog, basta-basta. So, yun yung mga indikasyon o patunay na may kasama ako dito ngayon. Natatakot ka ba? Ayaw mo ba malaman? Dati ka bang empleyado rito? Dati ka bang nakaranas ng hirap dito sa factory na to? Gusto mo na bang umalis? Gusto mo na bang makatawid sa kabilang buhay? Kung hindi mo kaya makipag-usap sa isip ko, pwede mong patunugin uli ang music box. Sa bawat tanong na itatanong ko sa'yo, siya ang magiging instrument mo na sumasang-ayon ka o sumasagot ka sa lahat ng tanong ko. Gusto mo na bang makatawid sa kabilang buhay? Sige, huwag ka matakot. Pwede mong gamitin yung enerhiya ko, nararamdaman ko. Kahit na napapagod na ako, kahit masakit na yung ulo ko, okay lang. Ang mahalaga, sumagot ka sa mga tanong ko at bibigyan kita ng dasal para makatawid ka na sa kabilang buhay. Meron ako nakitang something dito, gumanon. Gumanon dito siya. Tulog siya. Ikaw ba'y dumaan dito? Okay, lilipat ako ng ibang pwesto, ha? Lipat ako ng ibang pwesto para at least paano natin yung music box. Nakita na kita, umiikot-ikot ka lang dito. Ikaw yung bata? Ikaw ba yung bata na naglalaro dito sa second floor? Yung ang gagaya, yung tumatawag sa mga pangalan namin? Ikaw ba yung bata? Huwag ka matakot sa akin. Pwede mong gamitin yung enerhiya ko. Ikaw ba yung bata? Huwag kang matakot sa akin. Pwede ka makipag-usap. Lahat ng tanong ko, ang isasagot mo, yung music box namin, patutunugin mo siya. Para alam ko kung sumasagot ka sa akin o hindi. Pag sumagot ka, patunugin mo yung music box. Ikaw ba yung babae? Bata ka ba? Lalaki? Matanda? Huwag ka matakot sa akin. Galit ka ba? Ayaw mo bang nandito ako? Masyadong mababa yung enerhiya na sasagap ko dito sa lugar na to. Pero meron akong imprint na nakikita yung nakaraan. Kung ano yung ginagawa nila dito.
So, ngayon po, natapos na namin yung aming investigasyon. Well, expectation, nakita ko kasi yung ibang exploration dito sa area. Well, nakita ko rin yung response nitong mga entities dun sa gamit na daladala nila. Kaya lang sa part ko po kasi, hindi ko alam kung alin ba yung naka-apekto kasi hindi sila naging ganun ka-responsive sa akin. Kasi this time, ibang klaseng protection po yung ginawa ko since yung area po is covered ng mga kung ano-ano, maraming obstacle. So hindi po ako gumawa ng isang neutral ground. So ang ginawa ko pong way ng protection is, ang tawag ko po doon is the Tower of Light Protection. So I invoke the power of the Tower of Light. I call upon guardians and spirits na magpo-protect sa amin habang mag-explore kami. So itong klase ng protection na to, dala-dala mo kahit saan ka pumunta. So para bigyan natin ng eye view yung mga taong manonood, once you do this protection spell, balot ka ng liwanag at nagliliwanag ka sa paningin ng mga spirits or ng mga entities. Kaya hindi ka nila lalapitan. So hindi ko alam kung ito ba yung naka-apekto. Kasi there was this time na pagpasok namin, medyo maraming ang obstacle at nung nakita namin yung grounds, may nakita akong anino kasi. Yung anino, kung i-describe ko siya, una nakatayo siya. But then, para siyang unti-unting kumukuba at parang formang orangutan or gorilla yung itsura niya. Although hindi naman ganun yung bulky yung itsura niya, pero complete shadow figure siya na ang bilis niya gumalaw. Yung bigla siyang nawala, ito yung hinabol namin ni Sir Shaman kasi sabi nga ni Sir Shaman, Sir, dito tumunog yung gamit nila before, nung mga naunang nag-explore. So inilagay namin sa the same spot, yung REM pad. But then, hindi siya nagre-respond sa akin. So sabi ko, sige, medyo naging busy ako kasi nakipag-usap ako. But that time, hawak-hawak ko na yung isa pang gadget na music box, ang tawag namin. Pero itong music box na to, naka-off habang dala-dala ko. Kasi kung ito ay naka-on, every 10 seconds, tutunog ito ng tutunog. Magdi-delay ng 10 seconds, tutunog ulit kapag naka-on. At nakakasagap ng movement o slight movement lang. So definitely, habang gumagalaw ako, tutunog ito. So, malinaw po, naka-off ito, and then, suddenly, bigla na lang tumunog. Nang hindi naman nagkiklik yung sounds. Ito po ay may switch on-off, kaya lang, kailangan idiin mo siya para marinig mo yung clicking sounds at saka pa lang siya tutunog. So, twice nangyari po yata yun or thrice. Pero, yun yung mahirap i-explain. So, yung gadgets, dala ko, ako nakapokus sa ibang lugar, bigla siyang tumunog. So, medyo pagdating namin ng second floor, ganun din. We placed the REM pad, pero sa akin, hindi siya ganun ka-responsive eh. So parang there was this notion na pag ako, ayaw nila ako kausapin. But then pag si Shaman Tope, ang lumapit, nagtanong, nagre-response. So siguro, this is a matter of recognition. Dahil si Shaman Tope, madalas nilang nakikita dyan, nagre-response siya. Or vice versa, baka rin naman ang nangyari is dahil during that time ay naka-protection ako. So, there was this moment na hinubad ko yung protection para lang hindi sila matakot o hindi sila ma-intimidate. So, since ginawa ko yun, wala rin eh. Hindi rin sila ganun ka-responsive sa akin. So, nung umakyat ako ng second floor doon sa actually doon sa part na ako lang mag-isa, ako lang at saka yung cameraman yung umakyat, nilagay ko yung music box sa isang lugar. So tinatanong ko, habang ako yung nagtatanong, hindi siya nagre-response. Pero every time natatalikod ako, tutunog siya. So parang, kumbaga sa tao parang nang iinis. And then suddenly biglang merong yumayabag sa may side ko.
And then eto na, yung sabi ko na, o sige, kung ayaw niyo akong kausapin, si Shaman Tope, papaakyatin ko dito. Bababa na ako. Yung the moment I act, natatalikod na ako at bababa na, bigla na naman siyang tumunog. So hindi ko na siya binalikan, dumiretso na ako ng pagbaba at pinaakyat ko na si Shaman Tope. So siya na yung then sabi nila, responsive sa kanya. So kaya medyo sa akin, sa part ko is medyo na na-disappoint ako na bakit hindi sila nag-respond sa akin this time. So, yun lang. Pero, tapos, eto yung kasi ganito. I found out na ang mga naririto ay hindi naman sila mga spirits or kaluluwa. Bakit? Kasi, kung spirits yan at gusto nilang makalaya, dapat pag nakakita sila ng tao na makakaunawa sa kanila o nakakakita sa kanila, dapat ang tendency niyan, palapit sila sa amin para makipag-usap. Ito kasi palayo at saka playful sila, magulo. Palipat-lipat ng pwesto, ginugulo nila yung gamit namin. So, it was not a tormented soul or it was not a spirit. More on elementals po yung nandyan at hindi rin po sila yung permanent resident ng lugar. Mukhang ginagawa lang nila itong hideout. Kumbaga, kasi parang ang nangyayari, na sila nasanay sila na may mga tao pumapasok, tapos gagawa sila ng movement, gagawa sila ng way para kuhanin yung attention. So siguro, baka sa tingin nila, I mean business this time, at hindi ako nagbibiro. Meron akong gustong gawin, meron akong gustong alamin sa kanila, pero hindi sila responsive So actually, hindi ko naman pwedeng sabihin na wala kasi meron naman talaga. The only thing is that hindi sila naging ganun ka-responsive sa akin. So, isa pa, for me, hindi siya ganun ka-haunted o nakakatakot. Kasi sa na-experience ko, before, sa mga pinuntahan ko, sa mga lugar na pinuntahan namin, ay nagre-response talaga. At saka merong mga apparitions dito. The only apparition I've seen is yung shadow figure. And then, yung mabilis nga, hindi ko na nakita kasi nakatalikod ako. So, yun lang. Yun po yung experience namin. Pero this time, again, nakita natin yung coordination both nung gadgets at nung tao na may ability to connect with the supernaturals. So hindi mo pwedeng paghiwalayin yan. Kung gusto mo ng validation, yung gadgets yung gagamitin mo. Pero kung gusto mo lang ng experience at pwede naman. Actually, pwede namang walang gadgets. Totoo yun, pwede namang walang gadgets. Kaya lang, since we're doing this para sa ibang tao, para mapanood nila, hindi pwedeng kumpas lang tayo ng kumpas doon sa loob na walang evidence, walang proven evidence na meron talaga. So, yung dalawang gamit na dala namin, I probably say na kahit papano na-prove namin na may existence ng supernatural or paranormal entities sa loob ng abandoned factory. So, yun lang po. Again, tandaan po natin, nasaan ka man, ano man ang iyong ginagawa, hindi ka nag-iisa dahil hindi lang tayo ang nasa mundo.